Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Tita Mareng, bakit po parang hindi kayo mapakali? May nangyari po ba? Tila yata balisang-balisa po kayo ah. Hindi pa kasi umuwi ang anak ko buhat kagabi. Nag-aalala na ako ng sobra. Naku, bakit naman po kaya? Hindi ko nga alam eh. Hindi naman siya nagpaalam. Tapos hindi nagsabi kung uuwi ba o hindi. Napakadelikado pa namang gumala sa gabi. Di ba nga usap-usapan ngayon dito sa baryo yung balitang may pumapatay. Kaya kinakabahan talaga ako eh. Ano na kayang nangyari sa anak kong yun? Ay nako tita, matanda na po si Mia. 25 taong gulang na po siya, may sarili ng pag-iisip yun. Hindi na kayo dapat nag-aalala pa. Nag-e-enjoy lang yun sa pagiging single at dalaga niya. Kayo naman parang hindi kayo dumaan sa ganyang age. Maswerte nga si kumari ko dahil nagagawa pa rin niya yun. Samantalang ako, nako tita, kung alam mo lang kung gaano ko gusto hilahin pabalik ang panahon para maging malaya ulit kagaya niya. Alam ko naman yun, pero syempre hindi ba? Sana man lang nagsasabi siya. Kung yung aso ngang nawawala hinahanap ko siya pa kaya? Mabuti pa umuwi na ho kayo at magpahinga. Mukhang kulang ho kayo sa tulog eh. Ako na pong bahalang maghanap sa kanya. Hayaan niyo babalitaan ko kayo kagad. Matulog na po kayo ng maayos. Sigurado ka? Opo, ipagtatanong ko na lang po siya sa mga kaibigan namin. Ako na pong bahala. Ay, salamat iha. O siya, mauna na ako ha. Kung makita mo yung kumari mo, pakiusap sabihin mo sa kanya na kagabi pa ako nag-aalala sa kanya. Sige, ikaw rin mag-iingat ka. Mabuti nang nag-iingat sa panahon ngayon lalo't nagkalat ang mga masasamang loob. Opo tita. Agad na sinundan ng tingin ni Lena ang matanda habang dahan-dahan itong umaalis. Nang tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin, nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo sa palengke upang bumili ng mga kailangang gamit sa bahay. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Lena na mag-isip kung bakit hindi pa umuuwi ang kumari niya. Napapaisip tuloy siya kung ano ang nangyari dito. Si Lena ay may anak na 9 na taong gulang. Siya ay 28 anyos na. Noong siya ay 19, nabuntis siya ng kanyang nobyo, kaya maaga siyang ikinasal. Malapit si Lena sa palengke nang mapansin niyang may isang pamilyar na figura na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang asawa. Tila ba may hinihintay ito? Oh, Randy! Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa trabaho ka? Out of town kayo, hindi ba? Ano kasi? Napaaga yung balik namin. Mabilis kasi natapos yung seminar ng boss ko. Talaga? Bakit nandito ka? May hinihintay ka ba? Wala. Ang totoo niyan, naalala ko kasing namamalengke ka ng ganitong araw kaya inabangan na kita. Akin na yung dala mong basket, ako na magbibitbit. Salamat. Pero di ba sabi mo baka magtagal kayo doon kaya hindi ka pa makakauwi? May nangyari ba? Wala nga. Natapos lang talaga sila na maaga. Tsaka, bakit ba ang dami mong tanong? Parang ayaw mo yata na makauwi ako agad ah. Uy, hindi ah. Alam mo namang palagi kitang namimiss kapag nag-out of town ka eh. Ako din naman eh. Namiss ko kayo ng anak ko. Tara na, tapusin na natin kagad ang pamamalengke para naman makauwi na tayo kagad. Miss na miss ko na ang luto mo eh. Ang sarap kasi, walang katulad. Bolero ka talaga. Sige na, tara na. Agad na naglakad ang dalawa papasok ng palengke. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pamimili, nakaramdam ng kakaiba si Lena. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Agad siyang napalingon sa iba't ibang direksyon upang tignan kung may tao ngang nakatingin pero wala naman. Ayos ka lang ba? Sino bang hinahanap mo? Hindi lang ako komportable. Hindi ka komportableng kasama ako? Hindi yun. Kanina ko pa kasi nararamdaman na parang may nakatingin sa atin eh. Kinikilabutan na nga ako kanina pa eh. Alam mo, wala ka naman dapat na ipagtaka kung may titingin man sa'yo. Kasi, ang ganda-ganda mo. Hindi ganon. Iba ito, Randy. Habang abala si Lena sa pagmamasid sa paligid, bigla na lang siyang may nabangga.
Sa lakas ng impact, bahagya siyang napaatras at muntik na niyang mabitawan ang mga hawak niyang supot ng gulay at karne. Pagtingin niya, nakita niya si Mia na parang nagmamadali at tila natataranta ang muka. Hawak nito ang kanyang dibdib at parang nagulat din sa nangyari. Ay, Lena, pasensya na, hindi kita nakita. Oh, Mia, ikaw pala. Oh, buti magkasama kayong dalawa. Aba, ngayon ko lang kayo nakita ulit ha. Di ba pare, parang kailan lang nung makita kitang may ibang kasama ah. Anong kasama? Ano yun, Randy? Oo, may nakita akong kasama niyan. Maganda, sexy, maputi. Ano ba yan? Bakit mo sinasabi yan, Mia? Ano ba kasing nangyayari? Wala yun. Baka yung nakita niya nung kasama ko yung boss kong babae. Sigurado ka ah? Oo naman. Kilala mo naman si boss, di ba? Oo. Ay, siya nga pala Mia. Alalang-alala na sa'yo ang nanay mo. Hinahanap ka niya sa akin kanina. Mabuti pa umuwi ka na. Hayaan mo siya. Ano ka ba? Anong hayaan? Kawawa naman yung nanay mo. Kasama ko yung boyfriend ko eh. Tsaka bakit kasi hahanapin pa niya ako? Hindi naman na ako bata. Kaloka. Bakit kasi hindi ka nagpapaalam? Sige na, umuwi ka na para hindi na mag-alala sa'yo si tita. Oo na. Ikaw naman, sisermonan mo pa ako. Paminsan-minsan na nga lang kami ng boyfriend kong magkasama eh. Naku, ang landi. Alam mo, mabuti pa mag-asawa ka na. Asawa? Naku, hindi pwede. Tsaka na yun. Ay, siya nga pala. Pupunta ako doon mamaya sa inyo ah. Dadalawin ko yung inaanak ko. O sige, doon ka naman ang halian sa amin. O siya, mauna na ako. Mare ha, naku, bantay-bantayan mo yung si kumpare. Tumigil ka na nga, Mia. Ang kulit ng babaeng to ah. Habang paalis si Mia, agad na napansin ni Lena na sinundan ito ng tingin ni Randy. Hindi basta simpleng tingin, parang may mali siya, parang may iniisip na hindi maganda. Napakunot ng noo ang babae sabay iling. Hoy Randy, ano yung tingin mo na yan ha? Ha? Wala. Ano ka ba? Bakit ganun mo siya tignan? May gusto ka ba sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Bakit mo nga siya tinitignan? Hindi ko siya tinitignan! Huwag kang mag-umpisa ha! Nakakabwisit ka na! Nagulat si Lena sa biglang pagtaas ng boses ng asawa. Agad niyang iniayos ang sarili niya lalo na nang mapansin niyang nakatingin sa kanila ang ibang tao. Pinilit niyang kumalma at ngumiti para mapagaan ang tensyon. Pasensya na, nagtatanong lang naman ako eh. Huwag mo na akong sigawan, nakakahiya sa mga tao. Wala namang masama kung magtanong hindi ba? Kasi syempre asawa mo ko. Sige na. Sorry na din. Hindi ko sinasadya. Halika na. Uwi na tayo. Hindi na hinintay ni Lena si Randy. Bagkus ay nauna na itong naglakad palabas ng palengke na para bang wala itong kasama. Lumipas ang mga araw, napansin ni Lena na parang may iba sa asawa. Madalas na itong magpaalam sa kanya na may mga overtime na siya sa trabaho. Minsan ay may pa-out of town na rin. Minsan ay hindi na nakatiis si Lena at nagpasya na siyang sundan si Randy matapos nitong magpaalam na pinapatawag daw siya sa opisina. Isang company driver ang kanyang asawa. Dati naman ay parang normal lang sa kanya yon at hindi siya nababahala. Pero nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng asawa, naghinala na siyang may ginagawang milagro ito. At napatunayan nga niya ito dahil imbis na sa opisina ito dumiretso, napansin niyang iba ang ruta ng sinakyan nitong motor. Mabuti na lang at hindi siya nahalata ng sundan niya ito mula sa malayo. Napadpad sila sa bukid. Alam ni Lena ang lugar na yun. Papunta yun sa bukid ng dating sinasakan ng mga magulang ni Randy. Tinuntun niya ang daan. Naglakad na lang siya dahil baka malaman ng asawa na sumunod siya dahil sa tunog ng tricycle. Medyo papadilim na rin ang mga oras na yon. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Dumiretso ang asawa niya sa lumang kubo na nakatayo sa bukid nila. At mula doon ay lumabas ang isang babae. Kitang-kita niya kung paano lumapit si Randy dito
At sa isang iglap, nakita niyang hinawakan niya ito sa bewang at sabik na hinalikan ng kanyang labi bago pa sila pumasok sa loob. Hindi na siya naghintay pa. Nanginginig ang mga kamay niya habang mabilis siyang naglakad palapit sa kubo. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang emosyon. Hindi siya makapaniwala. Ang matalik niyang kaibigan, ang asawa niya, pinagtataksilan siya. Binuksan niya ang pinto ng kubo at doon niya nakita ang masakit na katotohanan. Ang kanyang asawa at ang kumare niyang si Mia parehong hubot-hubad. Pinagsasaluhan ng isa't isa. Sabik na sabik, baliw na baliw. Ni hindi siya napansin na naroon siya at nanonood sa mahalay nilang ginagawa. Ngunit imbis na kastiguhin ng dalawa, dahan-dahan siyang umatras. Naglakad sa damuhan, di alintana ang unti-unting pagbalot ng dilim sa daang kanyang nilalakaran. Pagka-uwi niya, agad siyang uminom ng tubig para kahit papaano ay kumalma muna. Wala ang anak niya sa pagkakataong yon dahil sinundo ng lola niya para doon mag-weekend. Umiyak siya ng umiyak, para siyang nawawala na sa sarili, hanggang sa hindi na niya namalayan na siya'y nakatulog. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Dumating na si Randy. Dumating ka na pala. Oo, nakakapagod ang trabaho. Gusto ko na magpahinga. Bakit? Saan ka ba nakarating at napagod ka? May mga pinuntahan kaming ibang branch eh. Ewan kung anong trip ng amo ko dun. Alam mo naman, tagahatid sundo lang ako. Tagahatid sundo? Randy, wag mo nga akong gawing tanga. Natigilan si Randy. Napatitig ito kay Lena. Kita ang bahagyang pagkagulat sa kanyang muka. Napapadalas na kasi. Puro na lang ganyan. May tinatago ka ba sa akin? Anong tinatago? Alam mo, napapraning ka na naman. Matulog na nga lang tayo. Sinabi ng pagod ako eh. Wala ka man lang maski konting konsiderasyon. Maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Ano? Ay, Lena. Ang dali lang naman sabihin yan. Pero mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Tsaka okay na to. Sanay na ako. Sanay ka na? Bakit puro ka reklamo? Puro ka sabing nakakapagod. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Puro ka na lang dada. Puro walang kwenta yung mga pinagsasasabi mo. Naturingan kang asawa ni hindi mo man lang ako inalok ng makakain. Ikaw, tinanong mo na ba ako kung kumain na ako? Aba, at bakit ko tatanungin? Ikaw yung nandito sa bahay. Pwede kang kumain kung kailan mo gusto. Ako, ha? Palagi mong inuuna yung pagbubunga nga mo nakakabwisit na. Ano? Nakakabwisit? Sigurado ka? Sige na. Huwag ka na magalit. Ito, may pasalubong ako sa'yo. Donut yan, 1 box. Ubusin mo yan para maging sweet ka naman. Sweet mo mukha mo. Siya nga pala, may pinapasabi pala si Kumaring Mia. Sabi niya, baka pumunta daw siya dito bukas. Magpapaturo daw siya nung luto mo. Ihahanda daw niya para sa birthday party niya. Sa'yo sinabi? Kailan? Nakita ko lang kanina dun sa kanto. Pinara ako tapos binilin sa akin. Mabuti pa, tulungan mo na. Ano pa't naging magkumari kayo, di ba? May gagawin ako bukas. Sa iba na lang siya magpatulong. Pasabi na rin na wag na siyang pumunta rito. Ha? Paano yun? Naka-oo na ako kanina. Nakakahiya naman. Di kung busy ka, ako na lang tutulong sa kanya. Ano? Ayaw ko nga siyang papuntahin dito, di ba? Uy, huwag ka namang ganyan sa kanya. Pinagseselosa mo ba siya? Huwag ganun. Kumari mo yun. Tinotoyo ko lang eh. Nandadamay ka pa ng ibang tao. Ako pang tinotoyo? Ang kapal mo. Tsaka bakit masyado kayong malapit nun ngayon? Dati naman maski pumupunta yun dito, di mo naman pinapansin. Bakit ngayon parang concern ka sa kanya? Natural. Sa palaging pag-iimbita mo sa kanya dito sa bahay, di naging close kami. Parang kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. Ikaw, ang dumi ng isip mo talaga no? Ha? Close lang ba talaga? Natural. Kung ayaw mo may makaklose ako sa kumari mo,
Huwag mo silang papuntahin dito. At saka pwede ba? Kung ganito ng ganito, huwag ka nang magkumare. Pinipiloso po mo ba ako? Mabuti pa, matulog ka na lang. Ano yun, Donut? Kung ayaw mo, papakain ko na lang sa aso. Lumipas ang mga araw at kahit alam na ni Lena ang pagtataksil ng kanyang asawa at kumare, pinili niyang manahimik. Umasa siya na baka mapagtanto ng dalawa ang kanilang pagkakamali at bumalik sa tamang landas. Pinanghahawakan niya ang ideya na may natitira pang konsensya si Randy na baka maisip nitong ayusin ang kanilang pamilya. Ngunit tila nagkamali siya. Isang buwan ang lumipas, bakasyon na ng anak niya, kaya nasa bahay lamang ito. Kampante si Lena habang pauwi mula sa palengke. Ngunit pagdating niya sa bahay, halos manlumo siya sa kanyang nakita. May mga pasa sa braso at binti ang kanyang anak. Agad siyang lumapit, lumuhod sa harapan ng bata at hinawakan ito ng marahan. "Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka?" Tumingin sa kanya ang bata, bakas ang pag-aalangan sa mga mata nito. Yumuko ito at hindi kagad sumagot. "Sabihin mo kay Mama, may nanakit ba sa'yo?" Nanlamig si Lena nang makita ang namumuong luha sa mga mata ng anak niya. Si Ninang po." Parang tinadtad ng matalim na kutsilyo ang puso ni Lena. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. "Anong ginawa niya sa'yo?" Dahan-dahang tumingin sa kanya ang anak niya. Nangingilid ang luha. "Oh, mabuti naman at nandito ka na. Pasensya ka na kung nasaktan ko ang anak mo ah. Masyado kasing pasaway eh. Parang hindi mo tinuturuan ng magandang asal. Kaya dinisiplina ko na." "Dinisiplina mo ang anak ko? Tama ba ako nang narinig, Mia? Ako ang nanay ni Kate. Ako lang ang may karapatang disiplinahin siya. Tsaka isa pa, hindi ko siya sinasaktan ng ganito. Bakit mo to ginawa? Tsaka bakit ba nandito ka? Anong ginagawa mo rito?" Sandali lang, magpapaliwanag ako. Lumayas ka dito at baka ipadampot kita sa mga pulis. Walang iya ka, idedemanda kita ng child abuse dahil sa ginawa mo sa anak ko. Sandali lang naman. Huwag naman ganon. Tanungin mo muna kung anong ginawa niya sa akin. Ninakawan niya ako ng pera. Sinungaling ka? Simula sa araw na ito, huwag ka nang pupunta rito. Ibalik mo ng kandila dahil simula sa araw na ito, ayaw na kitang maging kumare. Okay, fine. Di wag. Sino bang tinakot mo? Talaga namang siraulo yung anak mo eh. Palibhasa, siraulo ka din. Mana sa'yo, bastos, walang respeto, magnanakaw. Che! Umalis ka na. Ang kapal ng mukha mong manakit. Alis! Diyan ka na nga. Sayang ang oras ko sa'yo. Leche ka. Ano ba nangyayari dito? Abay, nasa kanto pa lang ako, naririnig ko na sigawan niyo ah. Inaway ako ng asawa mo. Ano? At bakit ka naman niya awayin? Huwag ka nang makialam. Sinaktan niya ang anak natin. Ipinagtatanggol ko lang. Baka naman kasi pasaway. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Alam mo, turuan mo ng magandang asal yung anak mo habang bata pa para hindi maging kagaya mo. Tumahimik ka. Ganyan na ba umasta ngayon ng mga kabit? Hindi naman ako nasabihan kagad na required ng ganyang ugali at kapal ng muka. Kabit? Sinong kabit? Ako bang sinasabihan mo? Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Lena. Baka kasuhan kita. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Bakit parang tinamaan ka yata? Hindi naman siguro totoo, hindi ba? O baka naman kabit ka nga talaga. At anong ikakaso mo, ha? Bawiin mo ang sinabi mo. Kung ayaw ko, bawiin mo sabi. Dahil kung hindi, bakit sasaktan mo ko? Kung ganun matapang na palang mga kabit ngayon. Sa tindi ng pang-aasar ni Lena, hindi na napigilan ni Mia ang sarili at bigla na lang siyang sinabunutan. Halos matumba si Lena sa lakas ng paghawak nito sa kanyang buhok. Ramdam niya ang hapdi sa anit pero hindi siya nagpaawat. Sa halip, buong puwersa niyang ginantihan si Mia. Hinablot ang damit nito at pilit na inaalis ang pagkakasabunot sa kanya. Nagkagulo silang dalawa.
Walang gustong magpatalo at nagmistulang palengke ang paligid sa dami ng sigawan. Ang ingay ng kanilang komprontasyon ay kaagad nakatawag ng pansin sa mga taong nasa paligid. May ilan nang lumapit, pinapanood ang kaguluhan, habang ang iba naman ay nagbubulungan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumigil na nga kayong dalawa. Nakakahiya sa mga tao. Baka kung anong isipin nila at... Manahimik ka, Randy! Isa ka pa! Sabihin mo nga sa akin, bakit pumapagitna ka, ha? Hindi ba dapat akong kampihan mo kasi ako ang asawa mo? Ano bang pinagsasabi mo? Lena, sumusobra ka na yata. Alam ko na, Randy. Alam ko na may kabit ka. Anong alam mo? Halos marinig ni Lena ang pagtigil ng hangin sa pagitan nila. Napatingin si Randy sa kanya pero hindi kaagad ito nakapagsalita. At alam mo kung ano ang mas masakit? Alam ko kung sino siya. Napakuyom ang kanyang kamao. Napuno ng luha ang kanyang mga mata pero pilit niyang nilabanan ng paghina. Yan ang babae mo. Mismong kumari pa natin. Itinuring kong best friend at parang kapatid. Lena, hindi yan... Huwag mo akong lokohin! Alam ko na! Nakita ko kayong dalawa! Nababaliw ka na nga kung ano-ano nang sinasabi mo. Hindi ako baliw at hindi ako manhid! Mas lalong hindi ako bulag! Alam kong niloloko niyo ako! Bakit ha? Bakit? Sabihin niyo sa akin, dahil mas masarap siya o dahil sawa ka na sa akin? Ano? Magsalita ka! Ayaw mo bang tumahimik? Ito sa'yo! Agad na napahawak si Lena sa kanyang muka nang dumapo ang kamay ni Randy. Naiyak siya dahil sa sakit. Tapos ay nakita pa niyang nakangisi si Mia na mas lalong ikinasama niya ng loob. Sorry, hindi ko sinasadya. Mabuti pa Mia, umuwi ka na sa inyo. Mag-uusap kami ng asawa ko. Galit na naglakad palayo si Mia. Pabagsak na isinara ang pinto habang patuloy na bumubulong ng mura. Hindi na siya lumingon pa pero ramdam ni Lena ang matalim na tingin nito bago tuluyang umalis. Naiwang humihingal sa galit si Lena, mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling dibdib na tila ba pinipigilan ng sobrang sakit at hinanakit na bumalot sa kanya. Napatingin siya sa kanyang anak na tahimik na nakayakap sa sarili at halatang takot at gulat sa nangyari. Kailan mo pa to alam? Matagal na. Nananahimik lang ako at nagtitiis sa mga kababuyan nyo kasi alam mo, umaasa ako. Umaasa ako, Randy, na magbabago ka. Alam mo, mapapalampas ko yun eh. Kaya ko pang tiisin. Pero yung ginawa niya kay Kate, wala siyang karapatan. Hindi ko sinasadya. Natukso lang ako. Please, Lena. Pag-usapan na lang natin to ng maayos. Halika na. Doon tayo sa loob. Ang kapal ng mukha mo. Wala ka na talagang pinagbago. Matapos kang magpasarap at gumawa ng katarantaduhan ng paulit-ulit, sasabihin mo lang hindi mo sinasadya. Lena, please naman. Ayoko magkagulo tayo dito. Patawarin mo na ako. Ayusin natin to para kay Kate. Para kay Kate? Ngayon mo lang naisip ang anak natin? Nung nasaktan na siya ng babae mo, nasan ka? Lena, mahal ko kayo. Mahal? Ang kapal talaga ng mukha mo, Randy. Kung mahal mo kami, hindi mo hahayaang saktan ng babae mo ang anak natin. Hindi nakasagot si Randy. Napayuko ito. Tila ba hindi makatingin ng diretso kay Lena. Pero alam mo, ayos lang dahil tapos na ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ako kailangang bulahin pa. Umalis ka na lang at sumama ka na sa babae mo. Ano? At bakit mo naman ako palalayasin sa pamamahay ko? May ambag ka ba rito? Isa ka lang naman pala mo ning asawa, Lena. Habang nagpapakasarap ka lang dito sa bahay, ako ang nagpapakahirap sa trabaho. Sino ngayon ang may karapatan dito, ha? Yun lang ang tingin mo sa akin? Na parang wala akong silbi? Na parang hindi ako ang dahilan kung bakit ka may maayos na bahay at pamilyang inuuwian? Pamilya? Anong pamilya? Puro ka na lang reklamo. Lahat na lang pinapalaki mo. Kung hindi ka sana bungangera, baka hindi pa ako naghanap ng ibang babae.
So kasalanan ko pa ngayon. Ako ang may kasalanan kaya ka nangaliwa? Ako ang may kasalanan kaya sinira mo ang pamilya natin? Oh! Ikaw ang may kasalanan. Ang dami mong satsat pero wala ka namang silbi. Ano bang napala ako sa'yo? Ha? Wala kang trabaho, wala kang pera, isa ka lang pabigat sa buhay ko, Lena. Kung hindi lang dahil sa anak natin, matagal na kitang iniwan. Ano, wala akong kwenta? Oh! Wala kang kwenta! Kaya nga kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapaalis dito. Ikaw ang dapat lumayas eh. Bitbitin mo yung anak mo. Wala akong pake kung saan kayo pupulutin. Sa sobrang galit at sakit, biglang pinalakas ni Lena ang loob niya. Pinunasan niya ang luha niya at tumitig ng diretso kay Randy. Alam mo, Randy, mas mabuti na nga siguro. Mas mabuti nang lumayo kami sa'yo. Kasi sa totoo lang, ang tanging pabigat lang sa buhay namin ay ikaw. Agad na nag-empake ang babae. Pansamantala siyang napatigil sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang makita niya ang isang itim na kahon na nakasiksik sa ilalim ng kabinet niya. Agad niya itong kinuha at itinago sa kanyang maleta. Mga gamit yon ng kanyang lolo sa pangungulam. Sa isip niya, kailangan niya ang mga bagay na yon. At nang matapos, hinawakan niya ang anak at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Hindi na niya nilingon si Randy. Wala na siyang gustong marinig pa dahil sa pagkakataong yun, alam na niya na tapos na sila. Isang linggo ang lumipas, tila sariwa pa rin kay Lena ang mga nangyari. Bali-balita na rin sa buong baryo ang panloloko ng asawa niya sa kanya. Halos gabi-gabi ring umiiyak si Lena dahil hindi nito lubos maisip na sa ganitong sitwasyon ay tuluyan siyang papalitan ng asawa niya kahit may anak pa sila. Napabuntong hininga siya tsaka naupo sa may silya malapit sa bintana. Umuwi sila sa dati nilang bahay ng kanyang lolo. Maayos pa naman yon pero dahil matagal nang walang nakatira, may mga tao na natatakot sa lumang bahay. Isang buwan pa ang nakalipas ay kinausap na niya ang kanyang anak na doon na muna tumira sa kapatid niya sa Maynila. Nangako naman siya sa anak niya na susunod ito doon kaagad. Pagkatapos niyang maikwento sa kanyang kapatid ang lahat ng nangyari, sumang-ayon na ito sa kanyang plano. Sinundo niya ang kanyang pamangkin upang doon na muna sa kanila. Alam niyang kailangan ng kapatid niya ng konting espasyo para tuluyang maghilom ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos kunin ng kapatid niya si Kate, doon niya sinimulang basahin at pag-aralan ang libro ng kanyang lolo. At habang abala siya sa kanyang ginagawa, bigla na lang may kumatok sa kanyang pinto. Malakas at halos magiba na ito. Binuksan niya ang pinto. Agad na sumalubong sa kanyang malakas na sampal ni Mia. Nasaan si Randy? Ilabas mo siya. Sabihin mo panagutan niya kami ng magiging anak niya. Ilabas mo siya kung hindi ipapakulam kita. Anong sinabi mo? Bakit sa akin mo hinahanap? Wala siya rito. Huwag ka nang magkunwari, Lena. Alam kong nandito si Randy. Hindi siya umuwi sa akin kagabi. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha mo, ha? Asan ang kahihiyan mo para pumunta dito at maghanap ng may asawa ng may asawa? Sinabi ko na sa'yo, wala siya dito. Baka naman may iba na siyang pinupuntahan kaya nawawala na sa tabi mo. Hindi niya gagawin sa akin yon, Gaga. Aba, confident ka? Sa akin nga nagawa niyang magloko, sa'yo pa kaya? Umalis ka na rito. Wala dito yung aso mo. Malaman ko lang talaga na may ginagawa ka pa sa kanya para bumalik sa'yo, humanda ka sa akin! Habang nakaupo sa sahig, hinawakan ni Lena ang pisngi niya. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng sampal ni Mia. Pinulot niya ang libro at muling binuksan. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagbasa. Pinag-aralan na niya ang bawat salita, bawat ritual. Dahil kung totoo ang mga nakasulat dito, baka oras na para ipakita kay Mia kung sino ang totoong dapat katakutan. Pero kinabukasan, biglang tinawagan siya ng kanyang kapatid at sinabi sa kanyang masama ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi raw ito makakain at palaging nilalagnat. Pero ang ikinabahala niya ay nung sinabi sa kanyang sumusuka ito ng dugo. Agad siyang lumuwas para makita ang kanyang anak. Pagkarating ni Lena sa bahay ng kanyang kapatid, hindi na niya ininda ang pagod. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at halos mabuwal sa pagmamadaling pumasok. Ngunit pagdating niya sa loob, natigilan siya.
Dahan-dahan siyang lumapit sa silid at doon nakita niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa gilid ng kama. Namumugto ang mga mata nito, tila ba naubusan ng lakas para sabihin ng masamang balita. Lena, pasensya ka na. Nanlumo siya nang makita ang kanyang anak, nakahiga sa kama, maputla at hindi na gumagalaw. Sa gilid ng labi nito ay may natuyong bakas ng itim na likido. Ha? Kate! Nanginginig siya habang niyuyugyug ang anak. Umaasang magigising pa ito. Kate, gumising ka! Nandito na si Mama, anak! Please! Ate, ano bang nangyari? Kagabi pa siya ganyan. Nilagnat siya tapos bigla na lang siyang nagsuka ng dugo at itim na likido. Sobrang baho at may kasama pang uod. Hindi namin alam ang gagawin. Hindi naman namin siya kaagad nadala sa ospital. Wala na siya, Lena. Tumigil ang mundo ni Lena. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Sa gitna ng pagdadalamhati, isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Si Mia. Inuwi niya ang bangkay ng anak at pinalibing kaagad, katabi sa nicho ng kanyang lolo. Habang nasa sementeryo siya, isang matandang babae ang lumapit sa kanya at sinabing nakulam daw ang kanyang anak. Alam ko na ho yan. At tinalikuran niya ang matanda. Umuwi siya ng walang imik at hindi makausap ng maayos ng mga kapitbahay niyang nagmamalasakit. Bandang hapon, habang nagpapahinga siya sa loob, bigla siyang sinugod ni Randy. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Nakatanggap si Lena ng isang malutong na sampal galing sa asawa nito na naging dahilan ng pagkatumba niya. Dahan-dahan namang tumayo si Lena na para bang alam na niya na mangyayari ito. Anong ginawa ko? Ako? Ako talaga, Randy? Oo, ikaw! Ikaw ang ina niya! Dapat ikaw ang nag-alaga sa kanya! Dapat ikaw ang nag-ingat sa kanya! Pero ano? Binaliwala mo! Pinabayaan mo mamatay ang anak natin! Napakapit si Lena sa pader upang hindi na muling matumba. Ramdam niya ang hapdi sa pisngi pero wala yun kumpara sa sakit sa puso niya. Pinagmamasdan niya si Randy, puno ng galit ngunit hindi niya makita ang lungkot sa mga mata nito. Alam mo kung ano ang totoo? Hindi ko pinabayaan ang anak natin. Pinatay siya. At alam ko kung sino ang may gawa nito. Ano na namang kalokohan yan? Si Mia, Randy. Si Mia ang pumatay kay Kate. At ikaw ang dahilan kung bakit nagawa niya yon. Lena, tama niyan. Tumigil ka na sa mga kwentong yan. Ano? Hindi mo matanggap? Mas pipiliin mong ipagtanggol siya? Habang ang anak natin nakalibing na sa ilalim ng lupa? Habang ako halos mamatay na sa sakit? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Wala akong kinalaman dito. Wala! Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ako. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Kate. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na tanungin ako kung anong ginawa ko sa anak natin? Hindi nakasagot si Randy. Dahan-dahang tumalikod ito at walang imik na umalis. Nang makaalis na ang asawa, biglang bumalik sa alaala niya ang sinabi ng biyenan ng kanyang kapatid sa Maynila na posibleng nabarang ang kanyang anak. Nagkamali ka ng sinaktan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang aking anak. Buhay ang kinuha, buhay rin ang kapalit. Matapos mawala ng anak, malaki ang pinagbago ni Lena. Ang dating makinis niyang balat ay parang natuyo, ang mapungay niyang mga mata ay tumalim. Hindi na rin siya madalas mag-ayos ng kanyang sarili. Maraming mga bata ang tila natatakot kapag nakikita siyang lumalabas ng kanyang bahay. Simula nang mailibing si Kate, halos hindi na lumalabas ng bahay si Lena. Mas madalas niyang binubusisi ang libro ng kanyang lolo, binabasa ang bawat pahina, inaaral ang bawat ritual. Ang dating hindi niya pinapansin ay ngayon naging sandigan niya. Kung may katotohanan ng mga nilalaman nito, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ito. At nang sumapit ang araw ng Biyernes, sinimulan niyang magdasal para sa kulam na kanyang gagawin.
Sa loob ng kanyang madilim na silid, walang ibang maririnig kundi ang mahihinang bulong ni Lena habang paulit-ulit niyang binibigkas sa mga salitang nakasulat sa luma at kupas na pahina. Hindi na lang basta pagbabasa ang ginagawa niya. Tuluyan na niyang niyakap ang kaalamang iniwan ng kanyang lolo. Hindi na siya ang Lena na dating umiiyak at nagmamakaawa. Ngayon, siya na ang bangungot sa mga sumira sa buhay niya. Habang patuloy sa pagbigkas ng orasyon, unti-unting lumamig ang paligid. Ang dating mahina niyang bulong ay lumakas ng lumakas. Unti-unting naging matigas at galit na galit. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang lumang mesa, nakalatag ang larawan ni Mia. May mga nakatusok na itim na karayom sa noo, bibig at puso nito. Katabi ng larawan ng isang maliit na bote na may laman, itim at malapot na likido. Sa huling bigkas ng dasal, sinindihan ni Lena ang isang kandila na may kakaibang kulay. Itim at asul ang apoy nito. Kinuha niya ang bote at dahan-dahang ibinuhos sa larawan ni Mia. Sa mismong sandaling yon, sa bahay ni Mia, nagising ito nang maramdaman ang biglang pananakit ng kanyang katawan. Pero ang pinakamasakit na parte ay ang kanyang tiyan. Agad siyang napatakbo sa banyo. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang ilaw. Hindi naman niya magawang magbawas dahil basta nalang sumasakit ang kanyang tiyan. Pagtingin niya sa salamin sa banyo, agad siyang napasigaw nang makita ang kanyang muka. Parang naglagas ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga sugat. Agad na kumalat kinabukasan ang pagkakasakit ni Mia. Itinakbo siya sa ospital. Pero pagdating ng tanghali, sumugod si Randy sa bahay ni Lena. May kinalaman ka ba sa nangyayari kay Mia? Ipinakulam mo ba siya o kinulam mo? Anong kinalaman ko dyan? At wala akong pakialam. At nagawa mo pa talagang tumawa? Ganyan ka na ba talaga kasama ngayon, Lena? Baka nakakalimutan mo, buntis si Mia. Maawa ka naman. Ano naman ngayon? Wala akong pake. Tsaka anong alam mo sa awa? Wala ka naman nun, hindi ba? Wala nga sa'yo nung namatay ang anak natin, tapos ngayon magpapakita ka rito na parang isang responsableng ama at asawa? Pinapaalala ko lang sa'yo, kabit mo lang si Mia. Lena, itigil mo to. Dahil kung may mangyaring masama sa kanila, hindi kita mapapatawad. Kilabutan ka sa sinasabi mo. Wala akong ginagawa sa kanya. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Ako na kagad ang pinagbibintangan nyo. Walang iya ka! Sinakal ni Randy si Lena. Halos hindi na ito makahinga. Nagpumiglas siya, pero mas lalo lang hinigpitan ng lalaki ang pagkakasakal sa kanya. Nang mapansin niya ang namumutlang mukha ng dating asawa at ang panlalabo ng kanyang mga mata, napilitan siyang bitawan ito. Bumagsak si Lena sa sahig. Agad na hinawakan ang kanyang leeg habang habol-habol ang paghinga. Nanginginig siya, pero hindi siya umiiyak. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala kay Randy. Anong klaseng demonyo ka? Kaya kong gawin lahat, Lena. Kaya pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga ginagawa mo. Hindi ako magdadalawang isip na pumatay. Tandaan mo yun! Inagawan ako ng asawa. Namatay ang anak ko. Sa palagay mo, may pakialam ako? Tsaka bakit ako ang sinisisi mo? Hindi naman ako mangkukulam ah. Karma lang ang sumisingil sa inyo, hindi ako! Lena, kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik si Kate. Tama na! Oo, hindi ko na nga siya maibabalik. Pero hindi ibig sabihin, hindi kita pwedeng parusahan. Ano? Ikaw na ang susunod, Randy. Hayop ka! Oras na may mangyari sa mag-ina ko. Humanda ka. Papatayin kita! Babalikan kita! Walang lingon-likod na umalis ang lalaki. Naiwan si Lena na nakatulala. Hindi niya lubos maisip na ganun kamahal ng lalaking yun ang kanyang kumari. Ang walang ya at traidor niyang kaibigan. Nang hindi niya na matanaw ito, pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Naupo siya sa sahig at sinimulang magsindi ng mga kandila. Marahan niyang binuklat ang libro. Matapos siyang pagbantaan ni Randy, wala nang ibang sumiksik sa isip niya kundi ang makapaghiganti.
Takot din siyang mabalikan ito at patayin. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Panandali ang pinikit ang kanyang mga mata at muling binasa ang orasyon. Hinawakan niya ang larawan ni Randy, ang lumang larawan nila noong bagong kasal pa sila. Pinunit niya yon at itinira sa kanyang kamay ang bahaging may larawan ng kanyang asawa. Maya-maya ay kinuha niya ang isang karayom at itinusok ito sa paa. Hindi mo ako kayang takutin. Bago mo pa ako mabalikan, titiyakin kong hindi ka na makakalapit sa akin. Dama ni Lena ang kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya. Sa mga sandaling yon, ramdam niyang parang hindi na siya nag-iisa sa kanyang ginagawa. Parang may sumasabay sa kanyang nilalang at nakikinig sa kanyang mga panalangin. Samantala, nakahiga si Mia sa bahay. Namumuo ang pawis sa kanyang muka at halos hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay namumula at parang lumubog. Tila mabigat din ang kanyang paghinga. Sa kanyang sinapupunan, ramdam niya ang paggalaw ng kanyang dinadala. Ngunit imbis na masiyahan, nakaramdam siya ng takot. Alam niyang may kung anong hindi tama. Bigla siyang napahawak sa kanyang bibig. May mainit na likidong dumaloy mula rito. Nang kanyang tignan, nanlaki ang kanyang mga mata. Itim ang kanyang isinuka. Malapot at may maliliit na gumagalaw sa loob nito. Mga uod. Sinubukan niyang sumigaw pero walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Gusto niyang tumayo, tumakbo palabas para humingi ng tulong pero hindi niya magawa. Para siyang nakatali, parang may pumipigil sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, si Randy naman ay nagising mula sa isang masamang panaginip. Basang-basa siya ng pawis at habol ang hininga. Naramdaman niya ang matinding sakit ng kanyang mga paa, parang pinulikat ng matindi. Mia! Dali-dali siyang tumayo at tumakbo papunta sa silid ng kinakasama. Pagdating niya kasi galing kay Lena, hindi muna siya dumiretso sa silid. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa sofa. Paika-ika siyang naglakad. Natagpuan niyang nangingisay si Mia habang nagsusuka ng itim na likido. Mia! Hindi kita pababayaan. Lalaban tayo! Isang matinis na halakhak ang kanyang narinig mula kay Mia. Ngunit kakaibang pagtawa nito at pamilyar yon sa kanya. Si Lena, bigla rin itong nagsalita gamit ang boses ng kanyang dating asawa. Oras na para bayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin. Lena! Sa kabilang banda, si Lena ay tahimik lamang sa kanyang silid, nakangiti habang tinitignan ang kandilang unti-unting nauupos. Mabilis na lumipas ang mga araw at walang pinagbago sa kalagayan ng magkalaguyo. Si Mia madalas pa ring sumusuka, samantalang si Randy naman pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang mga binti. Mahal, ikuha mo naman ako ng tubig oh. Nauuhaw kasi ako eh. Pwede bang ikaw na ang kumuha? May kamay ka naman, di ba? Alam mo na nga na nahihirapan na ako maglakad, uutusan mo pa ako. Ano? Ayaw mo akong ikuha? Baka nakakalimutan mo. Buntis ako tapos may sakit pa. Ikukuha mo lang ng tubig, ayaw mo pa? Pahahabain mo ba to? Ang tamad-tamad mong buwisit ka. Alam mo sana hindi mo nalang hiniwalayan kasi ang asawa mo eh. Tingnan mo ngayon, kinakarma na tayo. Pwede ba? Tumigil ka na sa kaartihan mo. Di ba ikaw may gusto nito? Sabi mo, hiwalayan ko na ang asawa ko para ikaw na ang bahala sa akin. Tapos ngayon kung makapagsalita ka, akala mo ako lahat ang may kasalanan? Eh sinong sisisihin ko? Sarili ko? Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari sa atin? Sana pala, hindi na lang talaga kita pinatulan eh. Kasalanan mo to eh. Ikaw ang may kasalanan nito. Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Nay, tulungan mo naman ako. Pakiramdam ko kinukulam ako. Maghanap kayo ng manggagamot o albularyo. Please, Nay, hirap na ako. Napailing ang ginang habang tinitignan ang kanyang anak na si Mia na umiiyak sa sakit at labis na hinagpis. Sa halip na maawa, sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Ayan ang napapala mo sa katarantaduhan mo. Inay,
At anong gusto mong gawin ko, ha? Aayusin ko ang gulong ginawa mo, ha? Karma yan. Mabuti nga sa'yo. Nay naman Huwag mo na akong sisihin. Hindi lang naman akong may kasalanan dito Si Randy rin. Pareho naming ginusto to. Pero ikaw ang babae, Mia. Ikaw ang pumatol sa lalaking may asawa na. Ikaw ang pumili ng buhay na ito. Akala mo siguro dahil iniwan ni Randy si Lena, ikaw na ang panalo? Ngayon, sino ang talo? Nay, mahal ko si Randy. Mahal? Anak, hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit kayo nagkatuluyan. Ang totoo, puro kasakiman ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ka na kontento sa kung anong meron ka. At ngayon, tignan mo ang sarili mo. Matagal na kitang gustong pagsabihan, pero matigas ang ulo mo. Akala mo, makakakuha ka ng mas magandang buhay dahil sa kanya kaya mo pinatulan. O ngayon, tingnan mo, buhay ka pa ba? Hindi nakaimik si Mia. Sa salamin nakita niya ang sarili. Hindi na siya ang dating maganda, sariwa at masayahing babae. Ngayon para na siyang isang tuyot na bangkay. May nangingitim na balat at malalim na mata. Ang buhok niya ay malagas-lagas na at ang labi niya ay halos tuyo na at maitim. Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Hindi mo na kailangan tanungin, anak. Ang tanong, paano mo ito tatanggapin? Inay, hindi ko kayang mamatay ng ganito. Ang daming hindi mo kinaya, Mia. Hindi mo kinaya ang desisyong lumayo kay Randy. Hindi mo kinaya ang paninindigan sa sarili mong ginawa. At ngayon, hindi mo rin kayang tanggapin ang kapalit ng kasalanan mo. Hindi ko to kasalanan, Inay. Hindi lang ako ang may kasalanan. Bakit hindi ka lumapit kay Lena? Humingi ka ng tawad. Baka sakaling maawa siya sa'yo. Hindi ko kayang humarap sa kanya. Baka kung anong gawin niya sa akin. Anong mas kinakatakutan mo? Si Lena o ang impyernong dinadanas mo ngayon? Kung talagang may kumukulam sa'yo, ikaw lang din ang makakatigil nito, Mia. Humingi ka ng tawad sa taong niloko mo. Dahil kahit maghanap tayo ng albularyo, kahit ipagamot kita, kung hindi mo tatanggapin ang kasalanan mo at hindi ka magpapakumbaba, wala rin. Mabubulok ka pa rin sa sakit na yan. Inay, gusto ko pa pong mabuhay. Gusto mong mabuhay? Kung ganon, aminin mo sa sarili mong nagkamali ka at magpakumbaba ka sa taong sinaktan mo. Humagulgol si Mia pero hindi siya sumagot. Ngunit sa kabila ng kanyang maaanghang na salita, hindi rin niya nagawang tiisin ang kanyang anak. Kahit pa alam niyang bunga ng maling desisyon ni Mia ang nararamdaman, hindi niya kayang hayaan itong maghirap sa kanyang kalagayan. Tumawag siya ng manggagamot. Pagkakita pa lang sa kanilang dalawa, agad nang sinabi nito na sila ay mga biktima ng pambabarang. Isang malakas at mapusok na mambabarang ang gumawa noon sa kanila. Sinabi ng albularyo na malaki ang galit sa kanila ng taong yon kaya nagawa silang parusahan at taniman ng sumpa. Sinasabi ko na nga ba si Lena, Nay, siyang may gawa nito sa amin. Hayop talagang babaeng yun. Ngunit ang mas ikinagimbal nila, sinabi ng albularyo na kailangan dalhin sa ospital si Mia upang matignan at maialis na ang patay na sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi totoo ito. Inay, sabihin mo nagsisinungaling lang siya. Buhay pa ang anak ko. Buhay pa siya. Anak, kailangan nating tanggapin. Wala na siya. Hindi ako papayag. Diyos ko, anak ko. Wala na ang anak ko. Kasalanan mo ito! Kung hindi mo iniwan si Lena, kung hindi mo ako pinilit, hindi tayo kinakarma ng ganito! Kasalanan mo ito, Randy! Mia, kung may magagawa lang ako para ibalik siya, gagawin ko. Pero hindi na natin mababawi ang anak natin. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi ko man lang siya nayakap. Mia, anak, kailangan mo lang sumama sa ospital. Delikado ka kung hindi natin aalisin ang bata. Hindi matatapos to, Inay.
Hindi matatapos to hanggat hindi ko napapanagot si Lena. Babawi ako. Ipapapatay ko siya. Sisiguraduhin kong mararanasan niya ang impyerno bago siya mamatay. Huwag mo nang dagdagan ng sumpa natin, Mia. Tapos na ang laban natin kay Lena. Kung may natitira ka pang pagmamahal sa sarili mo, kalimutan mo na siya. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi ko siya mapapatawad. Dahil habang nabubuhay ako, hindi ko titigilan ang babaeng yon. Hindi na nakaya ni Aling Maring ang nangyayari. Unti-unti siyang lumabas ng bahay at iniwan na ang kanyang anak. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ni Lena. Tita, may kailangan po ba kayo? Alam ko, mahirap magbintang, mahirap manghusga, pero kasi Lena, yung anak ko kawawa na. Alam kong may kinalaman ka sa nangyayari ngayon sa dalawa. Pwede bang patawarin mo na lang sila? Parang awa mo na. Nag-iisang anak ko lang si Mia at ayokong mawala siya sa akin. Handa akong lumuhod sa harapan mo alang-alang sa anak ko. Maraming kasalanan sa akin ng anak niyo. Pinagbabayaran lang niya ang lahat ng yon. Parang awa mo na, iha. Ako na ang humihingi ng tawad. Hindi po pwedeng puro pagpapatawad ang magiging sagot, tita. Ang anak niyo, siyang sumira ng buhay niya, hindi ako. Lahat ng meron ako kinuha niya. At kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon, labas na po ako ron. Huwag niyo akong pagbintangan sa mga kamalasan nila. Sige na, Lena. Alam kong pinakulam mo sila. Patawarin mo na sila. Tama na, nakaganti ka na. Namatayan na si Mia ng anak. Huwag naman sanang humantong na pati si Mia ay mawala rin. Hindi ba dapat sisihin mo ang asawa mo dahil sa kanya kaya nangyari ang lahat ng ito? Inosente ang anak ko. Wala siyang alam sa pagkamatay ng anak mo. Umalis na po kayo. Wala po kayong makukuha sa akin. Kulang pa po yan kumpara sa mga nangyari sa akin. At hindi po inosente ang anak nyo. Siya po ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil natatakot siyang bumalik sa akin ng asawa ko. Nagawa niyang patayin ang anak ko para kamuhian ako lalo na ng asawa ko. Hindi po inosente ang tawag doon, kundi kasakiman po. Nagawa niyang pumatay ng tao para lang sa kasiyahan niya. Paano naman po ako? Nawalan ako ng asawa at nawala rin ang anak ko dahil sa anak nyo. Ngayon, paano niyo masasabing inosente ang anak niyo, ha? Naawa kayo sa anak niyo? Sa akin po ba? Tama na. Walang magandang patutunguhan ng paghihiganti. Masusunog ang kaluluwa mo sa kaparusahan ng Diyos. Wala na po akong pakialam. Umalis na po kayo. Wala po akong maitutulong sa anak ninyo. At saka isa pa, hindi naman kayong nagkasala sa akin eh. Ang anak ninyo, bakit kayong humihingi ng tawad? Huling salita nito sabay talikod kay Aling Maring. Sumunod na ito sa ospital nang malaman niya sa mga tao na itinakbo na ang anak sa ospital. Mabilis siyang nagpunta sa ospital. Naabutan niya ang anak na tahimik na umiiyak at mas lalo itong humagulgol nang makita siya. Inay, natatakot na po ako. Baka ako ang isunod ni Lena. Nay, samahan mo ko. Kakausapin ko siya. Hihingi na po ako ng tawad sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Aling Maring at tinulungan ang anak na tumungo sa bahay ni Lena pagkalabas nito ng ospital. Kahit nangihina at hirap sa paglalakad, pinilit pa rin ni Mia na pumunta ron upang humingi ng tawad at subukang tapusin na ang lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Pagdating nila sa bahay ni Lena, agad nilang naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin na sumasalubong sa kanila. Pero hindi nila ito pinansin. Agad silang kumatok at pinagbuksan naman sila ni Lena na noon ay nakasuot ng itim na bestida. Kayo na naman, bakit ba ang kulit nyo? Sinabi ko na ngang wala na akong pakialam sa inyo, hindi ba? Bakit ba balik pa kayo ng balik? Sorry! Bakit ka humihingi ng sorry? Pagod ka na ba? Di mo na ba kaya? Wala pa yan. Hindi pa yan ang bagay sa'yo. Sa totoo lang nakukulangan pa nga ako eh. Lena, pakiusap, tama na. Wala na si Randy. Patay na siya. Tama na. Tama na? Ngayon mo lang naisip yan? Ngayon lang, nung ikaw na ang nahihirapan? Ngayon lang kasi wala na si Randy?
Patawarin mo na ako. Ilang ulit pa ba akong dapat humingi ng tawad sa'yo bago mo itigil ito? Alam mo, noon, ako rin lumuhod sa harapan ninyo. Nagmamakaawa. Nagdasal sa Diyos na sana wag niyo akong gawing katawa-tawa. Na sana wag mong kunin ang asawa ko. Pero anong ginawa mo? Tinapakan mo ko. Tinawanan mo ko. Ginawa mo kong isang walang kwentang babae sa mata ng lahat. Lena, alam kong nagkamali ako. Pero pinagbayaran ko na yun. Wala nang anak ko. Maawa ka na sa akin. Ayaw ko pang mamatay. Ganun ba? Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Ha? Anong kondisyon yan? Umalis si Lena sa harap ng mag-ina. Nang bumalik ito, may bitbit na isang garapon. Nasa loob ng garapon ang larawan nilang dalawa ni Randy. Biglang naiyak si Mia nang makita ang bagay na yun. Diyos ko po, ikaw nga ang may gawa, Lena! Pakiusap, patawarin mo na ako. Sorry, Lena, sa mga nagawa ko. Alang-alang sa pagiging magkumari natin. Alam kong kulang pa ang sorry. Alam kong kulang pa ang lahat ng pagluhod ko at paghingi ng tawad. Pero nandito pa rin ako ngayon na humihingi ng tawad. Alam kong kahit kailan hindi mo ako mapapatawad. Pero pangako, hindi na ako uulit. Hindi na ako papasok ulit sa ganitong sitwasyon. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng anak ko? Sabihin mo sa akin ang totoo! Oo. Pero hindi ko sinasadya. Ang sabi ko gawin lang masakitin ng bata. Yun lang ang sinabi ko sa mangkukulam. Pero hindi ko naman akalain na papatayin niya. Hindi mo alam? Talaga ba? Hindi mo alam o alam mo? Kasi magkaiba yon, Mia. Alam mo, hindi ba? Tuwang-tuwa ka pa nga nung makitang galit na galit sa akin ng asawa ko eh. Bakit mo dinamay ang anak ko? Sana ako na lang, Mia! Napakasama mo! Nanatiling tahimik si Mia habang si Aling Maring naman ay halos hindi makapaniwala sa mga narinig niya galing sa anak niya. Hindi niya lubos maisip na dahil lang sa isang lalaki ay magagawa ng anak niya na pumatay ng isang bata para lang matupad ang gusto nito. Agad na tumalikod si Aling Maring kina Lena at Mia tsaka tuloy-tuloy na itong lumabas ng bahay. Hinayaan niyang mag-isa ang anak niya doon dahil alam niya sa sarili niya na wala na siyang magagawa kung binabalak talaga ni Lena na parusahan ang anak niya. Sinong mangkukulam ang pumatay sa anak ko, Mia? Hindi ko alam eh. Hindi ko siya kilala. Pero isang beses ko lang siyang nakita. At pagkatapos nun ay wala na. Sabi niya sa akin siya nang bahala sa lahat eh. Sinungaling! Lena, makinig ka. Hindi ko talaga kilala. Wala akong alam. Pero handa akong tulungan ka naman na hanapin ang matanda. Tutulungan kita. Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa anak ko. At pagkatapos nun, malaya ka na. Patatawarin na kita. Agad na lumiwanag ang mata ni Mia dahil sa wakas ay binigyan siya ni Lena ng isang pagkakataon para mawala ang sumpa. Sa loob ng ilang araw ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa matanda. Paulit-ulit siyang nagpapaikot-ikot sa baryo para lang hanapin ito pero bigo siya. Humingi siya ng tulong sa mga kakilala at dumayo pa sa ibang lugar. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito matagpuan. Halos mawala na siya ng pag-asa. Samantala, sa kabilang dako, tahimik lamang si Lena habang naglalakad sa madilim na daan pauwi sa kanyang bahay. Nang bigla siyang matigilan nang makabunggo siya ng tao. Mabuti na lang at hindi masyadong malakas ang kanilang bungguan. Nag-alala siya dahil matanda ito. Saglit siyang natigilan, may kung anong pamilyar sa matandang ito. Napakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ito. Kayo yung matanda sa sementeryo? Ngumiti ang matanda, isang ngiting may lihim na kahulugan. Mag-isa lang po ba kayo? Hindi sumagot ang matanda, bagkus ay tinignan lang siya nito ng matalim. Lena, bakit mo kasama yung matandang yan? Bakit? Iyan yung matandang kumulam sa anak mo. Mangkukulam kayo? Ngunit imbis na sumagot ay tumawa ng malakas ang matandang babae at itinuro nito si Mia na siyang nag-utos sa kanya na kulamin niya ang bata.
Oo, ako nga. Pero hindi ko naman sinabing patayin mo ang anak niya. Mga agaw lang ako ng asawa pero hindi ako mamamatay tao. Dahil sa ginawa mong matanda ka, nasira ang buhay naming lahat. Bakit niyo yun ginawa? Bakit niyo pinatay ang isang inosenteng bata? Bakit? Pagbukas ng bibig ng matanda, isang revelasyon ang kanyang ibinunyag. Matagal na pala niyang kilala si Lena. Hindi ito simpleng pagkikita lang. Noon pa man ay sinusubaybayan na niya ang pamilya ni Lena. Ayon sa kanya, matagal na nitong pinagplanuhan ang lahat. Ito ay isang nakatakdang paghihiganti, isang planadong pangwawasak sa buhay ni Lena. Hindi ko maintindihan. Agad na sinabi ng matanda ang kaugnayan nito sa kanyang lolo. Ito ang dating asawa niya, ngunit iniwan siya at pinagpalit sa ibang babae. At yon ang naging simula ng sumpa ng paghihiganti ng walang katapusang pasakit sa lahat ng naging pangalawang pamilya ng kanyang lolo. At doon niya napagtanto, lahat ng masamang nangyari sa kanyang pamilya ay hindi aksidente. Isa itong plano, isang sumpang dinala ng matandang ito. Kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito? Kayo ang sumira sa pamilya ko? Umiyak si Lena, tsaka ito unti-unting lumuhod sa harapan ng matanda. Kung ano man po ang kasalanan ni Lolo, hindi ba dapat hindi niyo na po kami dinamay pa? Hindi na nagsalita pa ang matanda, nanatili lamang itong nakatitig kay Lena. Nanghina ang katawan ni Lena na parang bigla na lamang siyang nawalan ng lakas. Sa buong buhay niya, inakala niyang ang tadhana ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang pangangaliwa ni Randy, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at iba pa. Pero ngayong nalaman niya ang katotohanan, mas masakit para sa kanya na meron palang ibang kamay na humawak sa kanyang kapalaran. Ginawang laruan ang kanyang buhay para sa isang paghihiganting wala naman siyang kinalaman. Hindi ito tama. Bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tinignan niya ang matanda, napansin niyang may bahid ng lungkot ang mga mata nito. Lena! Napalingon siya kay Mia na noon ay nakahawak sa kanyang braso. Kita sa mukha nito ang malubhang pagkatakot at pag-aalala, hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Lena mismo. Mas mabuti pang umalis na tayo rito, Lena. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Lumapit ito kay Lena tsaka inilapat ang magaspang nitong kamay sa noo niya. Anong ginagawa niyo? Naramdaman ni Lena ang puwersang lumabas sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinihingal at nanginginig. Anong ginawa niya sa akin? Ngumisi ang matanda. Walang pasabi, biglang tumalikod ito at iniwan silang nakatulala. Muling bumagsak sa sahig si Lena dahil sa pagkahilo. Hindi ako papayag na ganito lang tumatatapos. Anong iniisip mo? Huwag mo nang alamin, Mia. Sa pagkakataong yon siya naman ang naglakad. Iniwan si Mia. Habang papalayo siya, pabigat ng pabigat ang kanyang pakiramdam. Parang may kung anong malakas na kamay na pumipigil sa kanyang pagkilos. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Nakita niya ang matanda na nakatayo sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hawak ng matanda. Isang manika ng mangkukulam. Anong ginagawa niyo? Ngumisi ang matanda, itinaas ang isang kamay at bumigkas ng orasyon sa isang wikang hindi pamilyar kay Lena. Napagtanto niyang hindi niya ito kayang salungatin ng walang laban, kaya tumindig siya at bumigkas din ang sarili niyang orasyon. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng dalawang ipo-ipo na nagsalubong sa gitna nila. Ngunit nilamon ng ipo-ipo ang galing sa kanya at sinabi nitong mahina pa ang kapangyarihan ni Lena kumpara sa kanya. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at inihagis ang manika sa puno. Agad na tumilamsik si Lena at tumama ang ulo sa matigas na katawan ng kahoy. Ah! Lena! Si Mia na noon ay nakamasid lang ay hindi nagdalawang isip. Kahit na hindi niya batid kung paano haharapin ang matanda, bumunot siya ng isang matalim na punyal mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na matagal na niyang daladala bilang proteksyon. Ngunit hindi man lang niya nasugatan ng matanda.
Napatingin siya kay Lena, nakahandusay ngunit patuloy na lumalaban. Gusto niyang tumakbo dahil sa takot sa matandang mangkukulam pero mas nanaig ang kanyang awa sa kaibigan at ang pagnanais niyang makabawi rito. Hindi ko iiwan ang kaibigan ko. Gagawin ko ang lahat para hindi na siya masaktan. At sa kanya naalala ang isang lumang dasal na palaging pinapakabisa sa kanya noong bata siya. Palaging paalala sa kanya ng kanyang lolo na mahalaga ang dasal na yun. Isang dasal na ginagamit para labanan ng isang masamang nilalang tulad ng mangkukulam. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niya itong bigkasin ng buong tapang. Alam niyang wala namang mawawala kung kanyang susubukan. Sa una parang walang epekto, pero habang nagpapatuloy siya, nagsimula ng manghina ang matandang mangkukulam. Nagsimula itong manginig at nagsisisigaw na itigil na ang kanyang ginagawa, pero hindi siya nagpatinag. Ang orasyon na kanyang sinasambit ay tinatawag na orasyon ng liwanag, isang sinaunang dasal ng mga babaylan na naipasa-pasa na sa bawat salinlahi ng kanilang pamilya. Sa kaso ni Mia, dahil nabingit sa kamatayan ng kanyang kaibigan, nagising ang kanyang espiritual na kakayahan. Ang dasal niya ay mas lalong lumakas dahil sa pagnanais niyang lumaban at mailigtas si Lena. Kaya nang binigkas niya ito, ang matandang mangkukulam ay unti-unting nakaramdam ng matinding panghihina. Nanlabo rin ang mga mata ng mangkukulam, nagkaroon ng paso sa kanyang balat at nakaramdam ng matinding sakit ng katawan. Ang matanda ay napaluhod sa lupa. Hawak ang kanyang dibdib. Ang nararamdaman niyang sakit ay parang may apoy na gumagapang at sumusunog sa kanyang buong katawan. Sumigaw ang matanda at nagbitiw ng isang sumpa. Ayon sa kanya, mamatay man siya, hindi nila mababasag ang sumpang iiwan niya. Hindi nagpatinag si Mia. Bagkus, lalo siyang lumapit sa mangkukulam. Hawak pa rin ang punyal. Hindi ka na makakapaghasik ng lagim dito. Ginamit mo pa ako. Walang yakang matanda ka. Sa isang iglap, itinarak niya ang punyal sa lupa, sabay banggit muli ng orasyon. Napasinghap ang matanda, para itong kinakapos na ng paghinga, hanggang sa bigla na lang itong nangisay at nawala ng malay. Kalaunan, nang suriin ni Mia ang matanda, wala na itong pulso, patay na ang mangkukulam. Nakumpirma niyang namatay na ang matanda nang lumabas sa bibig nito ang isang itim na bato. Pinulot ito ni Mia. Si Lena ay patuloy na nakahiga, humihingal at umiiyak. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Bigla namang dumating si Aling Maring. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nagtatanong ang kanyang mga tingin nang makita ang bangkay ng matanda. Ah, Diyos ko! Ano tong ginawa niyo? Napatigil sina Mia at Lena nang marinig ang nanginginig na tinig ni Aling Maring. Kita sa kanyang muka ang matinding takot at pagkalito habang nakatitig sa bangkay ng matanda. Anak, ano ito? Anong nangyari dito? Dahan-dahang umiling si Mia. Pakiramdam niya hindi na niya kayang ipaliwanag ang lahat. Ramdam pa rin niya ang kirot sa kanyang katawan at ang bigat na dulot ng sumpang tila bumalot sa kanila. Nay, kailangan na nating umalis. Wala na tayong oras. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano talaga ang nangyari. Paano namatay ang matandang ito? Napatingin si Lena kay Mia. Parang hinihintay kung paano ipapaliwanag ng huli ang buong pangyayari. Ngunit kahit siya, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Tita, yang matandang yan. Siya ang kumulam sa anak ko. Siya ang pumatay sa lahat ng mga kamag-anak ko. Kay Lolo, at ngayon muntik na niya akong patayin. Hindi namin siya basta pinatay. Ipinagtanggol lang ako ni Mia. Kung hindi ko siya pinatay, kami ang papatayin niya, inay. Nanlaki ang mata ni Aling Maring. Tila hindi niya kagad matanggap ang narinig. Diyos ko, patawarin kayo ng Diyos sa mga pinaggagawa niyo. Nay, wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan na nating umalis dito bago pa may mangyari pang masama. Bakit? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Patay na siya, hindi ba? Bago pa man makasagot si Mia, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Parang may kung anong bumibigat sa loob niya. O siya, tara na, bilisan niyo. Umuwi na tayo sa bahay. Lena, sumama ka na muna sa amin. Oo, Nay. Kailangan talagang makauwi na kagad tayo. Delikado dito sa labas. Teka, ano ba yung hawak mo?
Tumingin si Mia sa kanyang kamay sa itim na batong nasa hawak nito. Mia, itapon mo na yan. Huwag mong dalhin. Hindi ko pwedeng basta itapon. Baka may paraan para tuluyang basagin ang sumpang iniwan niya sa atin. Mamamatay din tayong kagaya niya kapag hindi natin nakontra ang sumpa niya. Unti-unti niya tayong pahihirapan. Anak, ayokong madamay ka palalo dito. Nay, nadamay na ako. Nadamay na tayong lahat. Pero may paraan pa para matapos to. Anong nangyayari sa'yo? Diyos ko, ano yan? Bakit parang lumulubong tiyan mo? Ang sakit, Inay! Aray! Tatawag ako ng albularyo. Hindi na po kailangan. Kakayanin ko ito. May naituro pa sa akin si Lola na isang orasyon. Hindi pa tapos. Gagawin ko ang lahat para matapos na ito. Mia, gawin mo ang dapat mong gawin. Napapikit si Mia. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na bato tsaka niya inusal ang isang orasyon. Sa kanyang pagsambit, biglang kumislap ang bato at lumabas ang isang bughaw na liwanag mula rito. Lahat ng sumpa mo! Matatapos na! Nabasag ang bato, nagkaroon ng katahimikan. Ang malamig na hangin ay humupa na. Bumalik sa dati ang tiyan ni Mia. Diyos ko, tapos na ba ito? Tapos na po, Inay. Tapos na. Para silang nabunutan ng tinik sa dibdib, tinignan niya si Lena at sa unang pagkakataon may tunay na kapayapaan sa mukha nito. Pasensya ka na, Lena, sa lahat ng nangyari. Patawarin mo ko. Hindi kagad sumagot si Lena. Sa halip, lumapit ito kay Mia at mahigpit lang niyang niyakap. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa tungkol sa nakaraan. Tapos na ito at nangyari ng lahat. Napaiyak si Aling Mareng habang pinagmamasdan ng dalawang babae. Hindi niya inakalang sa dami ng kanilang pinagdaanan, magkakasundo pa rin sila sa huli. Halina kayo, umuwi na tayo. Sandali lang. Randy, buhay ka? Lumapit si Randy kay Lena at inalalaya ng kanyang dating asawa. Umuwi na muna tayo. Mag-usap tayong dalawa, Lena. Tumango si Lena. Sumang-ayon siya sa sinabi ng kanyang dating asawa. Nang makapasok na sila sa kanilang bahay, agad na lumuhod si Randy. Alam kong hindi sapat ang pagluhod at paghingi ng tawad para sa lahat na nagawa kong kasalanan sa iyo, Lena. Pero gusto kong bumawi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataong tuparin ang lahat ng pinangako ko sa iyo nung araw na iharap kita sa altar. Nakikiusap ako. Gusto kong ayusin ang ating pagsasama. Paano ka nabuhay? Patay ka na. Hindi, Lena. Kasinungalingan ang lahat ng yon. Ang totoo, napagaling ako ng albularyo. Siya ang tumulong sa amin ni Mia. Napakurap si Lena. Hindi pa rin lubos na makapaniwala sa kanyang narinig. Kung ganon, bakit hindi mo kagad sinabi? Bakit hinayaan mo akong magdusa sa pag-aakalang wala ka na? Dahil alam kong galit na galit ka pa. Kung agad akong bumalik, baka lalo ka lang magalit at masaktan. Pero ngayon, gusto ko nang ayusin ang lahat. Tahimik si Lena. Kita sa kanyang muka ang emosyon, gulat, lungkot at pagkalito. Ngunit may isang bagay pang bumabagabag sa kanya. Sinabi mong pareho kayong gumaling ni Mia, pero bakit siya mukhang wala sa sarili? Parang mahina. Muling napabuntong hininga si Randy. Bagsak ang kanyang mga balikat sa bigat ng kanyang sasabihin. Totoong di na isalba ang buhay ng bata sa sinapupunan niya. Sa lahat ng naging kasinungalingan, yung pa ba ang naging totoo? Mia, hindi ko alam na... Lena, ako ang may kasalanan ng lahat, kaya nangyari din ito sa akin. Sinira ko ang pamilya mo. Hindi ko man lang binigyan ng halaga ang pagkakaibigan natin. Itinapon ko ang lahat dahil lang sa pagmamahal sa maling lalaki. Napaluha si Lena. Alam niyang kahit papaano, bahagi rin siya ng sakit na pinagdaraanan ni Mia. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, pareho lang silang nawalan, pareho lang silang nasaktan. Kaya ako nandito, Lena. Hindi lang para humingi ng tawad, kundi para bumawi. Para ayusin ang lahat.
Alam kong hindi madaling maghilom ang mga sugat. Pero gusto kong magsimula muli. Kasama ka. Tahimik si Lena. Tinignan niya si Randy sa mata. Dati, puno ng kasinungalingan at pagtataksil ang tingin nito sa kanya. Pero ngayon, may nakikita siyang totoo, pagsisisi, at higit sa lahat, pag-ibig. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ang kamay ni Randy. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, pero hindi ko isasara ang puso ko sa pagbabagong gusto mong gawin. Napangiti si Randy, puno ng pag-asa. Hindi kita mamadaliin. Ang mahalaga, binigyan mo ako ng pagkakataon. Lumapit si Mia sa kanila at marahang hinawakan ang kamay ni Lena. Lahat tayo ay may hinanakit, Lena. Pero ngayon, ito na ang oras para matuto tayong magpatawad, para tuluyan ng makalaya. Paalam sa'yo, Lena. Paalam? Bakit? Anong gagawin mo? Napag-usapan na namin ito ni Nanay. Uuwi na lang kami sa dating probinsya ko, Iha. Mas mabuti nang malayo na kayo sa isa't isa para makapagbagong buhay. Ang anak ko, huwag kayong mag-alala. Kahit matanda na siya, tuturuan ko pa rin siya maging mabuting tao. Hindi na siya magiging pasaway pa. Lena, pwede ko pa rin bang itago ang kandila? Kandila? Yung kandila ni Kate, simbolo ng pagiging magkumare natin. Kahit anong mangyari, hindi pa rin magbabago yun. Napatitig si Lena kay Mia. Hindi sumagot. Bago umalis sina Aling Mareng, niyakap ni Lena si Mia ng mahigpit. Tapos na ang lahat, Mia. Tapos na. Hayaan natin ang panahon ang siyang maghilom ng mga sugat natin. Magkikita pa tayong muli. Salamat, Lena! Sa pagkakataong yon, alam nilang tunay ng tapos ang bangungot. Sa huling pagkakataon, tinignan nila ang isa't isa bago tuluyang lumakad sina Aling Mareng at ang kanyang anak palayo. Naiwan silang mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit pero gusto kong subukan. Randy, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Wala ka nang babalikan. Wala na akong tiwala sa'yo. Alam kong hindi madaling kalimutan ang lahat, Lena. Pero hindi ko gustong matapos tayo ng ganito. Kung kaya mong magpatawad, kung kaya mong bigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa'yo na karapat-dapat pa rin ako sa'yo. Hindi kagad nakasagot si Lena. Alam niyang hindi ganon kadali ang lahat. Hindi kayang burahin ng mga salita ang sakit at takot na dinanas niya. Sa isang malalim na buntong hininga, iniabot niya ang kamay kay Randy. Hindi ako nangangako, Randy. Hindi ko alam kung kailan o kung magagawa ko pa. Pero ang nasisiguro ko, maaari tayong magsimula sa pagpapatawad. Naluha si Randy sa narinig. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Lena pero sapat na yon para sa kanya. Sapat na para sa isang bagong simula. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naghilom ang sugat ni Lena. Hindi naging madali ang proseso dahil may mga araw na bumabalik sa kanya ang galit, ang sakit mula sa kanyang pinagdaanan. Pero dahil sa pagsisikap ng kanyang asawa, sa bawat pangunawa at pagpapatunay ng kanyang pagbabago, unti-unting nabuksan muli ang puso ng babae. Nagpatuloy si Randy sa kanyang pangako. Hindi siya sumuko sa kabila ng pag-aalinlangan ni Lena. Pinatunayan niya sa gawa, hindi lang sa salita, na kaya niyang maging isang mabuting asawa. Ipinakita niya ang kanyang tunay na pagsisisi, hindi lang sa pamamagitan ng mga regalo o matatamis na salita, kundi sa kanyang paninindigan na hindi na muling mauulit ang kanyang mga pagkakamali. Sa huli, dumating ang araw na natanggap na ni Lena na may pag-asa pa sila. Hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang bitawan ito at bigyang pagkakataon ang pagmamahal na minsang nawasak. Muli silang bumuo ng panibagong yugto ng kanilang buhay, mas matatag, mas may tiwala sa isa't isa at mas may tunay na pagmamahal. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.